Which is, tol, Ah, alam mo, ah, yan ang isang malaking kinaiba natin ng mga umalis sa nag-stay pa na parehas nating napapansin. Kasi meron talaga mga ibang mga nasa loob. Talagang hindi nila alam. So, alisin na natin yon. Ang i-classify natin yung katulad natin. I'm sure yung mga KNP, I'm sure hindi yan blinded eh. Yung pansin nating lahat, napansin nila yan. At pati yung mga kamanggagawa, pati yung mga kapatid na malalim talaga ang pananampalataya at talagang parehas din kung ano yung in fairness kay Bes eh, kung ano yung naituro niya dati na ang pangahawakan natin, ang pagtitiwala natin sa Diyos eh, hindi sa tao. Yung mga ganong mga members na nandun pa sa loob, yun yung naging pinili nila ngayon na mahirap i-break yung relationship, mahirap alisin yung mahirap na ako ang lumayo sa kanila. Kaya pinili nila na kahit mali na yung doktrina, mali na ang aral, mali na ang turo, at makikita mo na ang mga kaipokrituhan, makikita mo na ngayon yung dati pa naman tol, magara na ang buhay ng royal family, alam naman na natin na yun eh. Pero kumbaga naging 2.0 sila ngayon eh. Nag-level up eh. And which is dati tanggap natin yun. Alam naman namin. Pero kasi pag weigh in mo, bahala na si Best dyan. Di ba gano'n naman tayo eh. Sagot na ni Brad Ellie yan. Basta ako, alam ko, ito ang totoo. Ganun tayo dati eh. Na ngayon ang pinangahawakan ng mga nandun naman sa loob, na katulad din natin, na naoobserbahan din nila. It so happen, iba ang pinili namin na paninindigan. Nanindigan kami. Hindi sa samahan. Hindi sa pisikal na iglesia. Nanindigan kami sa aral na nasa Biblia. Ang mga pinaksana po natin, mga kapatid eh, wala kasing exclusivity ang yes. pagliligtas ng Diyos, ang pagiging lingkod ng Diyos, ang maging samahan. Walang exclusivity, mga kapatid. Hindi pwedeng mag-angkin ang sino man na sila lang ang maliligtas at sila lang ang tama. Dahil ang Diyos mismo, ang Panginoong Hesus mismo eh, nagturo na siya eh, darating ang panahon. Hindi nyo nasasambahin ang Ama sa bundok na ito, sa bayang ito. Wala, spiritual na eh. Kaya walang magkiklaim na dapat sa panahon natin ngayon, hindi na pwede mag-claim ang sino man na sila lang ang maliligtas. Sila lang ang pati nga paggawa ng mabuti, ito di ba? Sila lang ang legit gumawa ng mabuti. Actually, Brad CJ, insider info yan. Yung sinabi ni Sis Luz, hilaw yun eh. Oo, totoo. Tayo-tayo na lang ang ano nun, napapailing tayo nun. Hilaw ito. You know why, Brad CJ? Sige, sige, tol. Meron kasing talata sa Biblia na babasag dun sa sinabi ni Sis Luz. Pangungusap mismo ng Panginoon. Pagdating ng panahon, titipunin niya ang mga tupa sa kanyang kanan at ang kambing sa kaliwa. At sa mga nasa kanan sasabihin, magsiparito kayo. Pakipost na lang ang sitas, kapatid, na Jericho. Manahin ninyo ang kahariang inihanda sa inyo ng Panginoon, buhat pa ng lalangin ng sanlibutan. At ang mga nasa kanan magsisipagsabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang uhaw, o dinalaw sa kulungan, etc.
So sasagot ang Panginoon at magsasabi, sapagkat ginawa ninyo sa maliliit na mga ito na aking mga kapatid, sa akin nyo ginawa. Nire-recognize ng Diyos yung kabutihang ginawa ng mga yun. Invalidates the claim ni Sis Luz na pagka hindi sa MCGI ginawa ang kabutihan, colorum. That is a very wrong teaching, mga kapatid. I'm sad to say this, Ate Luz, I have nothing against you if you are listening. Close kasi kami ni Sis Luz. Pagka umuwi ako, I make it a point, meron ako naiaabot sa kanya. But then again, I have to draw my loyalty. Kahit sino kasi, asawa mo, kaibigan mo, kapag ka ihihiwalay ka na sa totoo, magiging out of comfortability na lang and familiarity. I don't think that's the best basis. Yun ang magiging basihan o magiging konkretong basis ng ating pananatili sa isang bagay, sa isang paniniwala. Which is, tol, alam mo, yan ang isang malaking kinaiba natin na mga umalis sa nag-stay pa na parehas nating napapansin. Kasi meron talaga mga ibang mga nasa loob. Talagang hindi nila alam. So, alisin na natin yon. Ang i-classify natin yung katulad natin. I'm sure yung mga KNP, I'm sure hindi yan blinded eh. Yung pansin nating lahat, napansin nila yan. At pati yung mga kamanggagawa, pati yung mga kapatid na malalim talaga ang pananampalataya at talagang parehas din kung ano yung in fairness kay Bes kung ano yung naituro niya dati na ang pangahawakan natin, ang pagtitiwala natin sa Diyos hindi sa tao. Yung mga ganong mga members na nandun pa sa loob, yun yung naging pinili nila ngayon na mahirap i-break yung relationship, mahirap alisin yung mahirap na ako ang lumayo sa kanila. Kaya pinili nila na kahit mali na yung doktrina, mali na ang aral, mali na ang turo, at makikita mo na ang mga kaipokrituhan, makikita mo na ngayon yung dati pa naman tol, magara na ang buhay ng royal family, alam naman na natin na yun Pero kumbaga naging 2.0 sila ngayon nag-level up And which is dati tanggap natin yun. Alam naman namin. Pero kasi pag weigh-in mo, bahala na si Best yan. Di ba gano'n naman tayo sagot na ni Brad Eli yan. Basta ako, alam ko, ito ang totoo. Ganun tayo dati Na ngayon ang pinangahawakan ng mga nandun naman sa loob, na katulad din natin, na naoobserbahan din nila. It so happen, iba ang pinili namin na paninindigan. Nanindigan kami. Hindi sa samahan. Hindi sa pisikal na iglesia. Nanindigan kami sa aral na nasa Biblia. Sa naunawaan naming pananampalataya. Sa pagtitiwala namin sa Diyos, hindi sa tao. Yung nangyayaring kasi minsan may mga kapatid na nakakausap din natin. Totoo naman kung halimbawa, paano kung, hypothetical lang naman, paano kung lahat nanindigan? Lahat ng mga KNP nakapansin, talaga namang nanindigan. At mga kapatid, tingin nyo, magkakaganyan? Possible, hindi. Ang isang possibility niyan, parang alahaligit suhay dati na humiwalay si Bes. May mga maaalis talagang grupong bulto, ganun, na bigla. Or,
Sabihin na natin kung talagang nagtatapat si DSR, malay natin, baka he came to a realization na baka pati halimbawa, pati si Ate Luz, lahat sila talagang, hindi kuya, medyo mali talaga tayo eh. Ganito, ganyan, ganyan. Aminin na lang natin, ganito, yung Area 52, ganyan, ganyan. Si Brad Ace yung tinutukoy ko po dati eh, na pagpasok niya doon nagvi-video siya. Pinagbawalan siyang, pinag-ingat siya na wag mahagip yung mga hindi dapat mahagip ng camera niya. Kung ganun lang sana, hindi siguro naging ganyan ng MCGI. Kung halimbawa parang majority, no, tol, baka kung medyo nakapag-isip siguro si DSR, baka hindi ganito ngayon. Nakuha niyo po yung point ko. Kaya partly to be blamed, tol. Yung mga hindi naman nanindigan sa aral nanindigan lang sila sa pagtitiwala nila sa tao. Kaya nga, fanaticism na lang ang nangyayari sa MCGI. Yung tao na pinagkakatiwalaan nila ngayon ng kaluluwa nila, it so happen, hindi kayang makapagturo ng Biblia. Kaya, pinago niya. Kumbaga sa barko, yung dating kong hinalimbawa, na wala yung captain hindi ngayon kaya nitong bagong may hawak ng manibela na i-drive yung mga features na inilagay dun sa barko. Ano ginawa? Pinalitan. So, to keep the membership, to keep yung literal, yung physical na grupo, kahit mali na sa Biblia, mali na kahit doon sa unang itinuro sa atin na ang ayuno dapat hindi kumakain, ngayon pwedeng kumain, etc. etc. Ganon na ang ginawa. Yan ngayon ang pinili ng mga ibang mga nandyan. Imbis na manindigan tayo sa aral, merong ang ilan, pinanindiganan nila yung pagtitiwala nila dun sa tao. Na ano? Kasi siya ang nabilinan ni Bes Yan ang isang mabigat na ano nila Kanino ba ibinilin ang iglesia? Sino ba ang pinatungan ng kamay? Si kuya. Kaya dapat kay kuya tayo. Ganon. Tapos ang laban para sa kanila.